Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Naglakad na ako at pumasok sa loob. Napatigil ako bigla kasi walang ilaw sa loob. Oo, madilim talaga sa Wow Bar. Kasi nga bar. Ikaso ngayon, as in, walang kailaw-ilaw. Sa sobrang dilim, hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Baka kasi mabunggo pa ako kung saan-saan. Maya-maya lang ay pumailan lang ang isang malamyos na tinig. Nang marinig ko ang boses na iyon, alam ng puso ko kung sino iyon. Biglang lumakas ang pagtibok nito. Unti-unting bumukas yung mga ilaw. Nakita ko ang mga tao na nakatingin lang sa akin. Nakangiti. Pakiramdam ko, aatakihin ako sa puso sa sobrang saya. Narito na ulit siya. Binalikan niya ako. Napatingin ako sa stage nang may bumukas na spotlight at lumitaw ang mukha ng babaeng mahal ko. Napakatingkad ng ngiti niya habang kumakanta. Hindi ko maiwasang hindi siya ngitian pabalik. Sobrang ganda niya talaga. Seryoso. Wala pa akong nakitang babae na kasing ganda tulad niya. Nakakaubos ng hininga. Takti naman oh. Kinikilig ako. Kinakanta niya ako. At yung kanta niya, parang sinasabi niya mahal niya ako. Diyos ko, sana hindi lang ako nananaginip. Sana totoo na to. Grabe ka baby, honey, sweet ko. Iba kang magpakilig. Nang tuluyan ng matapos yung kanta, bumaba siya sa stage at naglakad ng marahan papunta sa akin. Nakangiti pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit parang hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Masyado yata akong na-overwhelmed sa ginawa ng girlfriend ko. Napatulala na lang ako nang sa wakas ay nasa harap ko na siya. Ayoko siyang hawakan. Baka bigla na lang siyang maglaho. Ayoko. Kung panaginip man to, ayoko munang magising. Napaigtad ako nang hawakan niya yung mukha ko at tapos ay bigla niya akong sinampal. Pak! Aray! Ang sakit! Teka, naramdaman ko yung sampal. So, totoo nga to. Shock! Nakakatingin lang ako sa kanya. Nakangisi lang siya. Ano? Gising ka na? Sweet, totoo ka talaga. Hindi ako nananaginip. Narinig ko yung tawanan ng mga tao sa paligid. Pero nangingibabaw yung tawa ng babaeng nasa harap ko. Sira ulo, gusto mong sampalin ulit kita, ha? Ngayon, alam ko na. Totoo nga ito. Agad ko siyang hinawakan at hinila palapit sa akin. May mas magandang paraan pa para malaman kung totoo ka nga. Sabi ko na may nakakalokong ngiti. Napangisi siya. Ano naman yun? Halikan mo ko. Yun lang? Tumango ako. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti. Ang sarap sa pakiramdam na sa wakas ay nahawakan ko na ulit siya. Na narinig ko na ulit yung boses niya. Na mahahalikan ko na ulit siya. Nakasama ko na ulit siya. Pinulupot niya yung kamay niya sa bato ko at pagkatapos ay tumingkaayad siya at hinalikan ako. Smack kiss lang iyon. At mga halikan ko ulit siya nang may ibinulong siya sa akin na nagpapatibok ng puso ko. Tibok na tibok, parang sasabog. I love you, Hanamichi Sakuragi. Happy Mansari. Marahan siyang lumayo sa akin at nakangiting tiningnan lang
kung anong reaction ko. Tawagin niyo na akong bakla o anumang gusto niyo. Pero iiyak na talaga ako. At nagawa ko ngang umiyak nga ako. Hindi ko akalain na yung 3 salitang iyon kasama ng pangalan ko ang pinakamagandang mga salitang naririnig ko sa buong buhay ko. Lalo na't galing iyon sa babaeng mahal ko. Ngayon, napatunayan ko na lahat ng selos, sakit at paghihintay na naranasan ko, sulit na sulit. Ang marinig ang mga salitang iyon mula kay Sweet ay ang nagpapahupa sa lahat ng sakit na nararamdaman ko noon. Worth it na worth it ang paghihintay ko. Ang saya-saya ako. Lumapit ulit ako sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Ipinatong ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Salamat, honey. I miss you hanggang kamatayan. I love you too. Happy Mansari. I love you. I love you. Hindi ko narinig pa ang palakpakan at hiyawan ng mga tao sa paligid namin. Ang paki ko ngayon ay nakay Sweet lamang na nakayakap sa akin. Kairo Rokawa, point of view. Ayoko na. Ang sakit-sakit naman noon, Kairo. Bakit ba ganito? Umiiyak na tanong sa akin ni Kuya. Tapos hinagis niya yung isang upuan at natamaan yung lampshade na malapit sa kama niya. Kuya Kaidi, tama na. Hindi na talaga niya ako mahal. Hindi ako ang mahal niya. Pero ako, siya pa rin. Siya lang ang mahal ko. At siya lang ang mamahalin ko. Umupo siya sa sahig at parang batang sumalampak at nakadukmong umiiyak. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya ngayon. Narinig ko ang pag-uusap nila ni Sweet kanina. Kaidi, kumusta? Tuluyan ko nang pinasok si Sweet at tapos ay iniwanan ko muna sila. Pero hindi ako masyadong lumayo. Chismoso ako eh. Narito ka nga. Hindi pa din makapaniwalang sabi ni Kuya. Gusto ko sanang makausap ka, Kaidi. Ibig sabihin ba nito, napatawad mo na ako? I can hear the gladness in my brother's voice, pero iba yung pakiramdam ko. Oo, napatawad na kita. At napatawad ko na din yung sarili ko. Talaga? Then, babalik ka na sa akin? Tayo na ulit? O baka gusto mong ligawan muna kita? Okay lang sa akin yun. Isang mahabang katahimikan ang sumunod at mas lalo akong kinabahan. Sweetie, Kaidi, I'm sorry. Bakit? Bakit ka humihingi ng tawad? Wala ka namang dapat ihingi ng tawad. Kasalanan ko. Hindi ako naparito para makipagbalikan sa'yo. I just came here para ibigay yung pagpapatawad na hinihingi mo at para mapalaya ko na rin yung sarili ko ng tuluyan. Gusto ko ding mag-sorry kasi hindi ako nagtiwala sa'yo at dahil sa kahinaan ko ng loob, nawala yung anak natin. I'm sorry, Kaidi. I'm really sorry. Nakayuko habang umiiyak na sabi ni Sweet. Ano ka ba? Matagal na rin kitang pinatawad. Come on, Sweet. Bigyan mo ako ng chance. Bigyan mo ulit ng chance ang pagmamahalan natin. Magsimula ulit tayo, please. Pangako, hindi na kita iiwan kahit ano pang mangyari. Please. I'm really sorry, Kaidi. Pero hindi na pwede. May mahal na akong iba. Oh, sabi na eh. Sinasabi mo lang yan. Liligawan kita ulit. Stop it, Kaidi. May boyfriend ako at mahal ko siya. Mahal na mahal. Hindi, Sweet. Please. Paiibigin kitang muli sa akin. Basta bigyan mo lang ako ng chance. Sige na naman, no. Sinilip ko sila. Nakatayo si Sweet habang nakaluhod si Kuya at hawak yung kamay nito. I'm sorry. Mukhang hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Pero ipagdadasal kong mahanap mo rin ang taong mahal sa iyo. Minahal kita, Kaidi.
minahal kita ng buong puso at hanggang ngayon. Pero ibang klaseng pagmamahal na kasi. Iba na yung nagmamay-ari ng puso ko ngayon. You filled the hole you left in my heart. Kahit pa alam niya sa sarili niya na hindi siya ang perfect fit nung una. Siya yung muling nagpapabangon sa akin mula sa pagkakalugmok. Hindi siya napagod na mahalin ako kahit isa akong babaeng may matigas na puso. Akala ko nung una hindi na mawawala yung sakit. Akala ko hindi na ako magmamahal ng iba bukod sa'yo. Pero hanggang akala lang pala yun. Kasi dumating siya at pinapatunayan niya na kaya ko pang magmahal ng iba. Na kaya kong mahalin siya. Napatungo lang si kuya. Umupo si Sweet para mapantayan ito. Alam ko, darating din ang taong para sa'yo. Kasi yung sa akin nahanap ko na. Naging masaya ako sa'yo, Kylie. At ang pinakahihinayang ko lang ay yung pagkawala ng anak natin. Tumayo na siya at naglakad papunta sa pinto. Sana sa susunod na makita tayo ay pwede na tayong maging magkaibigan ulit. You will always be my best friend, Kylie. Tumingin pa muna siya sa akin na parang sinasabing ako na ang bahala sa kuya ko. I just nod at her at tuluyan na siyang lumabas ng kondo. Tiningnan ko ulit si kuya. Hindi ko na siya naririnig na umiiyak. Tingin ko nakatulog na siya. Napakakomplikado talaga ng pag-ibig. Sana hindi muna dumating yung sa akin. Hindi pa ako ready. At may aalagaan pa akong damulag. Hi, I started cleaning up his mess. Ito naman